ito ako sasakay sa bus. So ayan boss, bali na ilagay ko na yung bike ko dito, no? Ayan, sakay na tayo sa bus. As ayan, andito na tayo sa Lucena de la Campier. Welcome. Pagkatapos ng 2.5 oras na paglalakbay ng bus, ayan, kuhanin na natin yung bike sa estribo at habol tayo sa malaking barko. Ayan, hahabulin natin yung masakyan yan kasi nga malakas daw ang alon ngayon. So ayan, nagbayad na tayo ng tick. Dito ako sasakay, malaki. So ayan, dito na tayo sa barko. Nakasakay na tayo. Ang kagandahan nga pala sa barko, pag malaki ang nasakyan mo, ganito ang mga higaan siya, kama, hindi upuan. So ayan, hanap lang tayo ng pwestong maganda, yung sa ilalim at saka medyo madilim para makatulog pa tayo, para may lakas tayo. At yan, para may laban tayo pagdating natin sa Marinduque. Mahaba-habang lakbayan pa to. Ayan, ayan yung bike ko, inakit ko na sa taas kasi yung alon nga daw malakas. Mababasa siya sa baba, kaya inakit ko na. At yan nga pala, no, halos kasabay namin umalis din itong isa, no. Nauna kami ng konti pero naabutan kami sa dito, padating na ng pier. Ito nga pala yung pier dito sa amin, ang Balanacan Pier. Ayan. At ayan, magsisimula pa lang tayo ng tunay na laban dito. Medyo malayo-layo yung bakbak. Ayan yung pinakamalupit na ahon sa start, nag-tricycle na muna tayo kasi baka madurog ako at mabigla. So bala ko ring maligo muna sa falls bago umuwi kung kakayanin. Ayan. At kinontrata ko na lang tong si kuya ng tricycle para ihatid ako doon sa taas. At nakontrata ko nga pala siya ng 200 pesos. Ayan. Ayan, saan ako dadaan kasi dito kasi sobrang tarik. Ayan. Sobrang tarik dyan. Bundok. Dito patag pero malayo. Subukan naman natin ang Santa Cruz. Dito nga pala ang unang tulay na aking nadaanan dito. Tingin ko ito sako pa ito ng ng mugpog ata. Hindi lang ko sure. Wala na tayo ng ulan, sumiyon tayo sa may tabi ng kalsada, yung bahay. Yung bike. Maulan dito, hirap mag-ride. Pero masarap sana magpaulan. Bilan, may nagtitinda kapilang tubig. So dito lang ako nakakita, kaya dito lang ako nakapagkape. Simula nung galing sa pier. Ayan o. Yung bike ko. Ayan. Pahinga tayo dito. Medyo mataas na itong lugar na to. Ayan o. Nasa tuktok na rin ako ng mundo. Ayan, nasiraan ako dito ngayon sa kalsada. Ito ang problema nitong malaki. At ang nangyari sa akin, dito ako sa kalagitnaan pala ng aking paglalakbay. At ang nangyari sa aking roller, ayan, na putol doon. Kasi yung kadena ko tumalon dito, so naglock siya, so nahila siya pag ganun. So yun ang problema ngayon natin. So ang gagawin natin, so ayan, ang long ride ko na uwi sa ganito. So bali ang ginawa kong paraan, no? So share ko na lang din sa mga kaparts natin. Nakaano kasi ako, chain guide ako. So pinutulan ko na lang. Ayan ang ginawa ko, hinigpitan ko na lang yung kadena, no? Sininggle ko na siya. At parang ang datingan na nito ay BMX. So buti na lang may dala tayong mga gamit. At medyo mahirap nga lang ang dadaanin ko kasi nga ang talayo pa ng tatakbuhin ko at puro paakyat pa,
puro ano yun, akyatin sa bundok. So ayan, naiwan ko kung tatagal ako dito, pero ito ginawa ko sa kanya dahil ano na, nilagay ko na siya sa pinakamalambot para hindi na ako mag-a-adjust ng pataas. Naka-fix na yung aking speed. At ayan, sana kayanin pa natin. At ayan, medyo ano na ako, 4 na oras na ako naglalakbay at ito ang nangyari sa aking RD, no? Ang nangyari kasi, bago ko umalis, kinondisyon ko siya and then nagpalit ako ng kadena at yun, siguro nanibago yung aking RD at yun, na lumapsot siya doon sa chain ring. So yun, nabali siya. So ayan, dyan napunta ko sa yung dulo na yan, yan, yung maulap na yan. Dyan ang punta ko dyan sa dulo, sa kabila nyan. So ang ikot ko dito papunta ron, babaybay ako dun paakyat. Yung likod na yan, yan yung sa amin. Pero yung tuktok niyan, pinupuntahan ko yan lagi. May ano dyan yung globe tower, kaya lang hindi makita ngayon. Madalas hindi makita yan, ganyan ang itsura, pagi siya. So ayan, so ngayon naka single na lang ako. Ngayon wala na akong cambio. Dito na yung mga part na matatarik at maputik na dinaanan ko. At ayan, lakad tayo. Puro lakad ang ginawa natin kasi nga yung ating bike ay wala nang adjustment ng speed, kaya mahirap talaga. At ito na nga yung tinuturo ko kanina dun sa baba, no? Yan, puro lakad ang nangyari sa akin kasi nga nasira na yung aking RD. Puro kunting pantay, lakad. Pagpataas na, maputik pa. So talagang durog ako dito. Pati GoPro ko nahulog at nalobat na. Buti na lang nabalikan ko. Pati yung iPhone ko na cellphone is nahulog sa kalsada. Buti nakita ko, pinupulot na ng nakamotor. So swerte pa rin. At ayan ang nangyari sa akin. At ito ang pinaka matinding rides din na naranasan ko. Isa sa malupit kong rides to na matindi. Halos lahat ng lugar dito sa dinaanan ko sa pataas, nilakad ko. Bukod dun, ang putik, sticky, parang sa palayok at maplan pa. Mating lang sundo, hindi na kinaya. Sira na yung bike ko. Ayan, hindi na kaya. Talagang kailangan ng help. Yun. Sige, sakay na ako, umulan na naman. Bundok sa inyo kanina, no, na madilim. Nakalahati ko yun, tapos sinundo na nila ako kasi hindi na kaya nung bike ko, nasira na yung roller naglalakad na nga ako pataas, sobrang na, tapos ang lakas pa ng ulan. Ayan, buti na lang may rescue tayo. At ayan, at sinundo na nga tayo at hindi ko rin inaasahan na may sundo na ako doon sa bandang gitna. So nakalahati ko na rin naman yung bundok, kaya lang ayan, bumuhos na yung malakas na ulan at okay na rin na nasundo ako kasi kung hindi, yari tayo dyan. Sakit ang abuti natin dyan kasi almost na ako maghapon ako nagbabike. 4:30 nagbabiyahe na ako at habang tumatakbo ako, umuulan, silong ako, ganyan. Tapos yung camera ko na gamit ko sa biyahe na dapat siya yung nagbibideo ng buong biyahe ko ay nagkamoist at napasok ng yung lens, kaya wala akong makuhang video, napakalabo. So blurred siya, kaya hindi ko na sinama dito. At ayan, parang bagyo na nga yung ulan na yan, ang lakas ng hangin yan at saka yung ulan, tapos yung kalsada baha na. So ayan ang naranasan ko, nahulog pa ang cellphone ko, buti napulot ko pa, pinulot na nga nakamotor naabutan ko lang. Tapos yung GoPro ko, ayan. The best experience na naman. Kaya lang, hindi na kinaya ng power, hindi na kinaya ng bike, lakas ng ulan. So ayan, hanggang dyan na lang ang video ko. At sana nagustuhan ninyo at paki-like and share na lang din. At ang natutunan ko dito, no, dapat laging pag nagra-rides, kompleto tayo ng gamit na panggawa. Hindi natin inaasahan ang sira ng bike. Ayun, thank you.